At nagbabalik na naman ako mga lods, at ito yung video tutorial natin, isang Bluetooth speaker na Soily. May dalawang speaker. At ang kanyang mga speakers mga lods ay mayroong individual na audio IC. Ito yon. Magkapareho ang part number. At ang part number nito ay CS83501. Binuksan ko na siya mga lods kasi nung inherited ito dito ng mayari, itong kanyang adapter, nakakabit na yan dito. Pinadaan lang siya dito sa butas. Tapos diretso na dito. Walang charging pin, walang battery. Tapos ang complaint na mayari ay kapag tinaasan ng volume, mag-shutdown. Tapos mag-on na naman. So in-explain ko sa kanya na talagang ganyan siya. Kasi itong mga design na to mga lods ay talagang battery operated ito. So kapag dito lang, adapter lang ang nagdadala, hindi kakayanin ng adapter. Kasi pag tinaasan mo ang volume, itong dalawang audio IC, hihigop talaga yan ng current. Kasi tinaasan mo ang volume, malakas ang sound, hihigop sila ng current. Ang adapter dito na nakasaksak, kakapusin. Kaya mag-shutdown siya, tapos mag-turn on na naman. So yun lang ang explanation dyan mga lods. Battery operated siya. Kasi ang battery, nakastorya ng malakas na current. Pero kapag adapter lang, yung adapter mga lods ay applicable lang yun sa mga isang speaker. Tapos ay hindi gaano kalaki. Pwede yun. Pero pag ganito, dalawa na. Tapos naka-individual, kakapusin talaga ang current. So ang ginawa ko mga lods, kinabitan ko siya ng charging pin. Tapos mayroon ako ditong battery na pang testing. So dalawa. Hindi ito pwede ng isa mga lods. Tapos 4 amperes. Yan, 4,000 milliamps. Pag i-convert natin yan, 4 amperes. Kaya dapat ang battery dito ay nakaparallel na dalawa. Kapag ginamitan nyo ito ng SMPS na 6 amperes, hindi pa rin, mag-shutdown pa rin siya at high volume mga lods. Alam ko yan kasi natry ko na yung mga ganito. Tanging ang makakasurvive lang siya sa high volume, ito lang. Okay. Testing natin na habang mayroon siyang battery. Tapos ay FM natin. Gano'n na kayo na magkasauna? Kung saan mo rin siya, babang mo na. Mga charot-charot nga. Diba? Hindi siya nag-shutdown at high volume. So try natin ang tanggalin ang battery. Tapos ito lang, charger. So ito yung problema niya mga lods. Hindi umilaw ang kanyang charge indicator light. Yan yung problema. Pero mayroong lumalabas na supply dito. So wala munang battery. Ito lang muna charger. Yun. So ganyan siya. On na naman. Lower muna natin ang volume. Yun, 29. Shutdown siya at 29. So ang volume nito pala, ang volume pala nito mga lods ay hanggang 32. So medyo malayo. Shutdown siya at 29. So ito problema niya mga lods. So ito yung share ko sa inyo. So iba to ha, hindi ito LTH7 ang ginamit na charging IC dito. So ito lang IC na to ang nag-switching sa kanyang battery negative terminal into ground. Nasa negative. Itong positive galing sa charger, diretso na yan. Dumaan dito sa diode na to, tapos diretso na dito sa battery terminal positive. Okay, so yun na, ito yung ituturo ko sa inyo. So ito, kapag ito yung kinabit dito, switching sa kanyang negative battery terminal to ground, walang kinalaman yan dito sa pag-ilaw ng charge indicator light. Fluctuating yung output dito sa kanyang charging,
Akala ko ay may shorted. Pero hindi pala shorted ang problema nito mga lods. Ito, tuturo ko sa inyo. So may connection siya dito sa collector. Ito ay collector, ito ay emitter, ito ang base. Next ay dito tayo sa emitter. Konektado siya dito sa positive ng charger. Pero mahirapan tayong magtusok dyan. So diretso tayo dito. So mayroong connection. Next, itong base. Dumaan ng 4.7k ohms. Dito tayo sa kabila ng resistor. So wala siyang continuity mga lods. Di ba? So nakita ko kasi kanina dito sa terminal nitong diode na to. So mukhang may kalawang dito sa ilalim nito. Kaya dito natunto natin na wala nang, susundan nyo lang yung linya dyan. Ito. Yan siya. So paglabas niyan, nasa ilalim ng diode. Diretso na yan dito. Pero wala siyang continuity. So ito lang ang dahilan mga lods. Bakit ayaw umilaw ang kanyang charge indicator light. Putol ang linya. Yung mga butas kasi dyan, mga gaya nito, kakalawangin ang loob niyan, galing dito, pagtawid sa kabila, putol na. So try natin, idugtong. Ito. Kabitan natin ang battery. Kasi kapag hindi kompleto ang kanyang circuit, walang battery, hindi ilaw ito. Charge indicator light. So dapat ay may battery na. Kasi itong positive ng battery, diretso yan dito. Sa kanyang dumaan ng 4.7k ohms na resistor, pupunta sa kanyang base. Tapos ang kanyang emitter ay dito sa charger. So umilaw na siya. Kahit hindi pa natin tinusok dito. Tusok natin. Ayan o. Tusok. So ito lang ang kulang. Bakit hindi siya umilaw? So jumper tayo ng wire. Galing dito, papunta dito sa resistor mga lods. Okay, so ito na mga lods. Final testing tayo. So hindi umilaw kasi walang battery. Pinapakita ko lang sa inyo mga lods na kapag hindi nakasaksak ang battery, hindi mag-ilaw ang charge indicator light. So ito, salpak natin ang battery. Okay na. Tanggalin natin ang battery. So okay na siya mga lods. Ganyan lang kadali. Solve ang problema. Okay mga lods, so till my next video mga lods. Bye bye!